Sige, so start tayo ng laws of exponents. So pagdating sa laws of exponents, ang kailangan nyo lang naman matandaan is yung mga rules, di ba? So yung mga common is ito. Okay? Magsimula ako dun sa pinaka-basic. Normally, etong a raised to m na yan, di ba? Pagdating sa isang expression, yung a dyan, ito yung pinaka-base. Okay? Ito yung pinaka-base. And then itong m, ito yung pinaka-exponent. Sa mga ibang libro, posibleng makikita nyo x raised to, let's say, ang nakalagay, x raised to m. O kaya naman, x raised to n. So nagbabago-bago lang yan per book, di ba? Pero, ang sinasabi lang naman sa atin nito is kapag meron kang same base, di ba? Meron kang same base, let's say na a, tapos meron kang exponent na m tsaka n, pwede mo nang i-plus yung exponents nila. Okay? And then, kopya mo lang yung base. Again, applicable lang siya kapag pareho ng base. Kaya naman, yung normal or common example, di ba? Kung halimbawa, meron kang x cubed times x squared, ano na kaagad ang sagot? X raised to 3 plus 2 lang yan, di ba? Which is equivalent to x raised to 5. As simple as that. So, yan ang very common pagdating sa laws of exponents. So, nagmumultiply ka na merong same base, di ba? And, ina-add mo lang yung exponents. Okay? Then, now, punta tayo sa paano naman kapag division naman. Ano naman mangyayari dito? Katumbas lang ito ng a raised to m minus n. Okay? So, di ba, ang sinasabi ko sa inyo lagi, kapag nagtatanda kayo sa math, is more on sa hanapin nyo lang yung pattern. And makikita nyo naman yung pattern eh. Tignan nyo, di ba? Kapag multiplication, ang ginagawa, ina-add yung exponents. Kapag division, ang ginawa, sinusubtract yung exponents. So, very basic example, sabihin na natin meron kang x raised to 5 divided by x raised to 3. Ano mangyayari? Yung 5, minus mo yung 3, that's why your answer is x squared. Okay? So, paano sure kung baliktad yan? X cubed over x raised to 5. Anong sagot niyan? Parang ba yan? X raised to 3 minus 5? Yes, tama rin naman. Pero ang maging exponent nito is negative 2. Diba? Alam natin na sa operations ng integers, 3 minus 5 is negative 2. Kaya lang, pagdating sa laws of exponents, hanggat maaari kasi, ayaw nating magkaroon ng negative na exponent. That's why, meron pang isang rule or law ng exponent na kung saan, kung halimbawa, meron kang x raised to negative, let's say x raised to negative m, katumbas yan ng x ng 1 over x raised to m. Anong sinasabi niyan? Kung meron kang negative na exponent, ang kailangan mo lang gawin is ibaba mo siya para magkaroon ka ng positive na exponent. Kasi di ba itong x raised to negative m, yan ay may invisible na over 1. Okay? So ngayon, itong x raised to negative 2, kapag in-applyan natin ng ganitong law of exponent, ano mangyayari dito? Ano kaya magiging simplified version ng x raised to negative 2? Yes, recorded to. Ilalagay natin sa YouTube para ma-review nyo. Don't worry. Bukas talaga magre-review na. Okay, anong yung simplified version ng x raised to negative 2? Kung gusto natin maging positive yung exponent niya. Feel free to put sa comment section kung may sagot kayo. Okay, correct. 1 over x squared. As simple as that. Okay? Ganyan lang yung mangyayari. Diba? Pag sinimplify mo ang x raised to negative 2, katumbas lang yan ay 1 over x squared. Klaro ba tayo dito? Marco, po? Clear na ba? So, ang sinasabi lang nito is, di ba, ang x raised to negative 2, numerator yan. So, ang kailangan mong gawin is maging positive ito. And para mangyari yon, ibababa mo yung mismong x raised to negative 2. So, kapag binaba mo yon, yung 2 magiging positive na. Okay? Anong YouTube? Ito. Dito natin na i-upload later. Radicals, dadaanan natin yan. So, for part 1, ito yung aaralin natin. For tonight, laws of exponents, pagsisimplify, and then solving ng linear equations. And then, sa part 2, magta-touch tayo ng quadratic equations, so mga logarithmic, exponential. And then part 3, magra-radicals tayo at word problems. Yan yung balak natin.
Or actually, itong linear equations, pwedeng palitan ko muna ng factoring later on. Kasi yung factoring, malaking part din yan pagdating sa mga exam. Okay? Okay, klaro tayo dito sa unang tatlong rule, no? Tatlong laws ng exponents. And then, ano yung isa pa? Kapag meron kang something na naka-raise sa 0, anong value nan? 1. Pero, dapat itong x is, hindi yan equal sa 0. Dapat yung base hindi yan equal sa 0. Kasi kapag magkaroon ka ng 0 raised to 0, hindi yan equal sa 1. Okay? So, this is indeterminate na form. So, hindi yan valid doon. Applicable lang yan sa mga variables, tapos naka-raise sa 0. Okay? So, ngayon, okay, clear tayo sa ganitong sa itong mga laws of exponents na to. Ito naman yung mga pinaka-basic na dapat naiintindihan nyo para ma-solve nyo yung mga mas nagle-level up na problem pagdating sa algebra. So, bago tayo pumunta dun sa may sasagutan nating test paper, trigo, gagawin din natin, pero basic na trigo lang. So, halimbawa, meron kang, mag-example tayo. As simple as, sabihin natin, x cubed, y squared, over, let's say, x squared, y 4. Yan. Paano kaya natin isi-simplify ito? So, pag in-interpret niyo yung ganyan, okay, punta muna ako dun sa long method na pwede niyo siyang i-interpret. Una, yung x, 3 daw. 1, 2, 3. Yung y, 2. 1, 2. Sa baba naman, may dalawang x. 1, 2. Ang y naman, 4. 1, 2, 3, 4. So, ito yung isang simpleng way to understand lang yung concept nung pag nagka-cancel kayo. Diba? So, may isa, cancel. Isa ulit. Isa sa taas, isa sa baba. So, may natirang isang x. Dito naman, isang natirang x sa taas sa numerator. Doon naman sa y, cancel, cancel. Tapos ito pa ulit, cancel, cancel. Ilan yung natirang y sa baba? 2. So ngayon, pag sinulat ko, nire-write ko to para siyang x over y squared. Okay? Siyempre, hindi nyo gagawin yan all the time pagdating sa exam, di ba? Na maglilista kayo. Tama? So anong ginagawa natin? Ang ginagawa nyo is, ina-apply nyo yung laws of exponents. And paano natin i-apply yun? Pag in-apply na natin yung laws of exponents dito, ano lang gagawin natin dyan? 3 minus 2. Okay? Kaya magkakaroon ng x raised to 1. Pero kapag ang exponent ay 1, hindi mo naman na sinusulat yon as 1. And saan mo ilalagay itong x na to? Sa numerator kasi malamang ang matitira ng x ay yung nasa taas, yung numerator. Okay? Kasi nga 2 sa baba, 3 sa taas. And then, over, ito naman, y squared tsaka y 4. Anong sabi sa laws of exponents? 2 minus 4. So magkakaroon ka ng y raised to negative 2. Pero ayaw mo na meron kang exponent na negative. So ang gagawin mo, ibababa mo siya. Kaya ang ending, magkakaroon ka pa rin ng y squared. So, ang sagot is x over y squared. Okay? So, clear naman sa atin yung laws of exponents, di ba? Very straightforward. Clear ba? Clear? Ayan, YouTube, ipin nga natin yung yung isang comment. Yan. Salamat kay, si Jay. Okay? So, ngayon, sagutan natin yung teka, nasa yung dinownload natin. Ito, magsagot tayo ng ilang problems on pagsisimplify ng exponents. Okay? So, number 1, simplify the expression x raised to 4, x to 5, x to 3. Okay? So, ano mangyayari dyan? Dahil lahat yan, same base lang naman, pwede na nating i-add lahat ng exponents. So, you have 4 plus 5, 9 plus 3, 12. So, your answer is x raised to 12. Letter A. Okay, correct. Very straightforward. Okay? Hindi nyo i-apply ang pag-a-add ng exponents kapag magkaiba ang base. Okay? Okay. Everyone, I think na nakuha naman, no? Letter A. Very simple. Next, number 2. Simplify the rational expression. Hopefully, meron kayong katabing papel sa tabi nyo para nakapag-practice kayo. So, anong gagawin dito? So, ito, hindi natin nasabi doon, pero ang another
ang another rule is, kung meron kang x raised to m na naka-raise sa n, ang gagawin mo lang dyan is, i-multiply mo sila. Magiging x raised to m times n. Okay? So, it's as simple as, kung halimbawa meron kang x cubed na naka-raise sa 2, ang gagawin mo lang, magiging 3 times 2. Ito times mo itong dalawang to. So, magkakaroon ako ng x raised to 6. Okay? Multiply. Yes, correct. So, now, okay, may mga nagsagot na sa inyo. Anong sagot? Letter C, merong letter A. Okay, tingnan natin ang tamang sagot. So, ang pwede nyo gawin dito, ang suggestion ko, isimplify nyo muna yung nasa loob. So, pag sinimplify natin yung nasa loob, ano mangyayari? Teka, ba't ayaw makasulat? Yan. Pag sinimplify natin yung nasa loob, ano mangyayari? Diba 8 minus 4 to. So, magkakaroon ako ng b raised to 4. Tapos, i-square ko pa yon. Tama? So, magkakaroon ako ng 4 times 2. So, b raised to 8. Which is letter C. Okay? Okay, so clear naman sa lahat, no? Okay, may nagsagot ng D, may nagsagot ng A. Pero dun sa nagsagot ng A and D, clear na ba sa inyo bakit letter C ang tamang sagot? Huwag kayong mahiya kung nagkamali kayo dun sa una nyong pagtatry sumagot. Ang importante, maintindihan nyo bakit yun yung tamang sagot. Minus pala na divide ko. Okay, one more time. Bakit daw naging ganyan? Oh, ito, burahin natin ha. Tandaan itong rule na ito. Okay? Marco, nakikinig ha? So, x raised to m na naka-raise sa n. Ang sinasabi dyan is pwede mong i-multiply yung m tsaka n. Okay? Example, kung meron kang x cubed na naka-raise sa 2, ang gagawin mo lang is i-multiply yung 3 tsaka 2. Kaya magkakaroon ako ng x raised to 6. Okay? Clear to? Oh, gets na ron ni Jeremy. Si Marco, gets na ba? Yan yung rule. Yan yung law. Ngayon, kapag in-apply natin dito, ang una kong gagawin dito is dito muna ako. I-simplify muna natin yung nasa loob. Okay? So, ngayon, ano pwede kong gawin dito para ma-simplify ko to? Kasi since same base ito, pwede kong i-simplify yan. Anong gagamitin kong loss of exponents? I-minus ko yung 8 tsaka 4. So, magkakaroon ako ng b raised to 4. Diba? And then, ito, i-square ko pa kasi nga meron to. And then, i-apply ko na itong law na to. Okay? So, magkakaroon ako ngayon ng b raised to 4 times 2 which is 8. Okay? Clear tayo dyan ha? So, ayan yung mga simpleng problem na dapat naiintindihan nyo. So, kung hindi nyo gets, huwag kayong mahiya na ipaulit para dapat mag-gets nyo siya. Kasi kapag yung mga ganyan kasimple, hindi nyo nag-gets, hindi nyo na kayang magsagot ng mga mas mahirap na problem, di ba? So, mapipilayan na kayo all throughout. So, kaya maganda na nag-spend kayo ng time na intindihan mismo yung basic. Okay? Number 3. Okay. I think this one you can try as an exercise right now. Go ahead. Ano kayang sagot dito? So, m cube sa taas, tsaka m raised to 5. Eh, same base yan. Diba? Maraming ways para sagutan, pero sabihin na natin ito yung isang way na ginawa nyo. I-multiply ko yung nasa taas, magkakaroon ako ng m raised to 8. Sa baba, m raised to 2. So, ngayon ito, a-applyan ko na ng division na rule, di ba? So, magkakaroon ako ng m raised to 8 minus 2, which is m raised to 6. Letter D, dog. Okay? Nakakasunod pa. Ayan, tama pa ang mga sagot ng karamihan. Pwede nyo i-share itong live sa mga classmates nyo kung naghahanap din sila ng free review. So, pag in-upload ko to sa YouTube, gagawin natin is pagsusunod-sunurin ko naman as much as possible. Nilalagyan ko ng topics. Nilagay ko siya sa isang playlist para madali nyo lang ding hanapin. Okay? Next, simplify the expression a squared times a cubed times b 4 raised to 2. Oh. So, very lang to, mga practice exercise for now. So, anong sagot sa number 4? Ang gagawin lang natin dyan is a squared. Tapos, etong 2 na to, dito lang yan sa expression na yan, ha? Dun lang sa naka-parenthesis. Hindi nyo yan i-apply dito. Mali yun. Okay? So, hindi mo to pwedeng gawin. So, ngayon, ang gagawin ko, itong nasa loob, isimplify ko muna. Magkakaroon ako ng
A cube times B4. Itong A cube times B4, pwede ba itong maging AB7? Yes or no? Can you put sa comment? Pwede ko pang gawin yan. Yung 3 plus 4 pinag-add ko kaya naging 7. Tapos AB. Yes or no? Okay, may nagsasabing no. Okay, no. Good job. Hindi yan pwede. Dahil magkaiba sila ng base. So, ang gagawin ko dyan is itong 2 na to, i-apply ko yan sa parehong A tsaka sa B. So, ngayon, ang gagawin nyo dyan is ganito. 2 times 3, magkakaroon ako ng A raised to 6. Tapos, 2 times 4, magkakaroon ako ng B raised to 8. Okay? So, mapapansin nyo ngayon, na-simplify nyo na to mula dito. Tapos, i-multiply nyo na lang siya dito. Okay? So, ngayon, pag sinimplify ko tong tatlong to, ano mangyayari? Ang pwede kong i-combine is yung merong base na A, which is A raised to 2 plus 6, magkakaroon ako ng A raised to 8 times B raised to 8. So, the answer is... Okay, magkakaiba kayo ng sagot. May nag-B, may nag-D. O, anong final answer? B or D? Alam nyo, yung mga nagsagot ng letter D, ano sa tingin yung saan kayo nagkamali? Saan kayo nagkamali? Gusto kong dapat nare-realize na saan kayo nagkamali para yung error na yun ma-avoid nyo. May nagsagot kanina ng D, may mga ilan. Ano sa tingin nyo naging mistake nyo doon? Mukhang ang ginawa nyo, yung 2 times nyo sa 6, which is mali. Hindi kayo nagmumultiply ng exponent. Ang imumultiply nyo, hindi, ang gagawin nyo, i-add nyo yung exponent. Okay? O, yan. Correct. Ayan, dun sa mga nakakakuha din ng tamang sagot, okay din na yan na-exercise yung brain nyo. Saan posibleng nagkakamali, di ba? Which is, wala namang mali. I mean, okay, for now, meron kayong room para magkamali. Pero pagdating sa exam, ang goal nyo kasi is tumama sa sagot, di ba? So, as much as possible, i-avoid nyo na to. So, maganda na now, na-realize nyo kung saan part kayo nagkamali. Okay? Ipopost ko ba sa Facebook yung file? Yes, ipopost ko. Actually, this is a downloaded file lang din. So, ilalagay natin yung nito, yung source natin. Okay? Next, number 5. Ayan, may nagsagot na number 5. Number 5, x raised to negative 6 times x squared. So, kapag ang gagawin ko dyan, una kong gagawin is, ito x squared na to, i-remain ko na yan sa numerator. Kasi, positive na. Itong x raised to negative 6, ibababa ko para maging positive 6. Tama? Tapos, anong gagawin ko? Since merong dalawa sa taas, kakancel ko yon. Sa baba, magkakancel din ako ng dalawa, pero may matitirang 4. So, anong sagot? 1 over x raised to 4. So, which is letter C. Sir, worth it po ba ang, ano ba yan? Damaroon, ano ba yung TMB na yan? Damaroon book ba yan? Damaroon blue book? Para nakikita ko nga rin yan lumalabas minsan. Sir, bakit nagbaliktad? Anong bakit nagbaliktad? Ulit ha. Ulitin natin ha. Anong nangyari? Kung meron kang, teka lang, hindi ko magana yung lapis ko. Kung meron kang x raised to negative 6 times x squared, itong x squared na to, matitira to sa numerator. Itong x raised to negative 6 na to, pareho kasi itong nasa numerator eh. May invisible na over 1 dyan. Diba? Sa laws of exponents, ayaw natin ng may negative na exponent. So, ang ginawa is binaba natin siya. Kaya magiging positive na yun. Ayun. So, ngayon, pag ginawa natin yan, ano mangyayari? Para kung may dalawang x sa taas, dun sa baba, ito 6, di ba? So, pag tinanggal mo yung dalawa niyan, may matitira ka pang 4. Okay? Kaya kayo nagkaroon ng 1 over x raised to 4. Saan ang galing x raised to negative 6 na naging 1 over x raised to 6? Galing sa anong law? Galing sa anong ano yan? Law of exponent na diniscuss natin kanina. Galing yun sa dito. X raised to negative m, katumbas lang ng 1 over x raised to positive m. Okay? So, similarly, ganito lang din yan. Kung nasa baba siya, negative siya, ang gagawin mo, itaas mo lang siya para maging positive. Okay?
nagigets nyo ba yung concept nito? So, ang i-keep in mind nyo lang dyan, gusto nyo lagi positive ang exponent. At para maging positive ang exponent, kung halimbawa negative siya sa numerator, ibaba nyo siya para maging positive and vice versa. Okay? Again, pattern lang yan. Next, number 6, simplify the rational expression. Use positive exponents. So kung mapapansin nyo, may iba't ibang ways para magsagot din yan. Diba? Depende sa uunahin yung law of exponent na gusto nyo gawin. So, dito. Okay. So ngayon, halimbawa ganyan. Yan. Kung mapapansin nyo na meron ng coefficient, tapos meron ng iba't ibang variables. Ang suggestion ko, una nyo gawin is, tingin muna dito sa coefficient. Okay? Doon sa back to basic math, nag-aral tayo ng lowest term, ng fractions. So kung halimbawa, inaamin nyo naman sa sarili nyo medyo kailangan nyo ng refresher ng back to basic math, pumunta lang kayo dun sa YouTube natin, makapapanood nyo yung back to basic math. Pag nasa baba, negative sir, itataas, yes. Basta kung halimbawa negative siya sa taas, ibaba nyo siya para maging positive. Kung negative siya sa baba, itaas nyo siya para sa positive. So, hahanapin nyo lang kung saan yung position niya na magiging positive siya. Okay? So, ngayon, pag in-apply natin yung dito, pero ganito pag ganyan na, tingnan nyo muna yung coefficient. So, anong una natin gagawin? Yung 7 over 14, hahanapan ko muna ng lowest term. Anong lowest term ng 7 over 14? This is 1 over 2, di ba? Okay be careful lang dun sa mga nagsagot ng 2. Hindi siya 2 siya ay 1 over 2. Okay? Next, n raised to 5, n raised to negative 2. So, yung n raised to 5, ikikip ko na lang una yon kasi positive naman siya. Ang tip ko sa inyo, ang first step nyo lagi, tignan yung coefficients, and then step 2, gawing positive lahat ng exponents. Kapag naging positive niya lahat ng exponents, tsaka nyo i-apply yung quotient rule o kaya yung multiplication rule or yung product rule. So ngayon, itong n raised to negative 2, negative yung exponent. So ang gagawin nyo, itaas nyo siya. Ayun, positive na siya. Okay? Tapos, itong m naman, negative 2 sa taas. Ayaw natin ng negative. So anong gagawin ko? Ibababa ko siya. Pero, magiging positive na siya. Okay? Itong m raised to 4, itataas ko pa ba to? O hindi na? Tataas pa ba natin yan? Hindi na. Hindi na. No need. Kasi nga, positive na siya. Okay? Di ba? Mas madaling intindihan kapag lahat positive na. Okay? Bawal nga daw ang negatron. So ngayon, isi-simplify na natin to. What is 1 times n to the 5th power times n squared? So, it's n raised to 7. Ba't naging 7? 5 plus 2. Over, 2 m squared times m to the 4th, ano na to? M raised to 6. So, magkakaroon tayo ng n7 over 2m6. n7 over 2m6. Ayun, letter D. Okay? Nakuha? Kuha to? Number 6. Pa-screenshot po. Screenshot. Saan galing yung 1 and 5? Saan galing yung 1 and 5? Kasi nag-lowest term muna tayo ng 7 over 14. Yung 7 over 14, anong lowest term nito? 1/2. Sa mga hindi pa alam ang concept ng lowest term, balikan ang back to basic math. Guys, kapag hindi nyo nagigets ang lowest term, yung mga ganitong problem, hindi nyo na siya masosolve. Malilito na kayo. I mean, unless meron kayong mahanap na ibang way. Pero maganda na alam nyo yung basic math muna, ha? So, paano nakuha ang lowest term na 1/2? Dinivide saan? Doon sa mga nakapanood din ng back to basic math natin, saan natin dinidivide para makuha ang lowest term? Dinidivide sa GCF. Anong GCF ng 7 at 14? 7. So, 7 divided by 7, 1. 14 divided by 7, 2. Kaya naging 1/2. Okay? So, mga meron ding question sa sarili, Sir, paano kinuha yung GCF? Okay, balikan ng back to basic math. Nandun sa YouTube natin. Dito, in-upload ko dito yung live. So, itong live na to, ilalagay ko din doon. Pwede nyo panoorin ulit. Ito, hanapin nyo lang tong account na to.
Okay? Yan. Clear tayo dyan, ha? Next, number, ano to? 7. Oh, ito. Very simple lang. Isa pa. Ano to? Simplify the rational expression. Use positive exponents. Okay, ito naman, isang buong expression. Tingnan nyo, ha? Ganyan kayo mag-a-analyze. Titingnan nyo maigi yung nakasulat. Isang buong expression yan, yun yung naka-square. Okay? So, ibig sabihin yan, ina-apply mo yung square doon sa bawat exponent. Okay? So, ang gagawin ko dyan, iisa-isain ko yan. Yung 3, ilalagay ko doon sa 2. So, kapag mga ganyan, huwag kayong masyadong maatat na magsagot. Okay? Paano po ma-differentiate if i-add or i-multiply yung exponent? Good question. Oh, ano sa tingin niyo tamang sagot? Anyone kayang mag-explain kahit dyan sa comment? Paano po ma-differentiate or if i-add or i-multiply yung exponent? Oh, if division po, subtract. If multiplication, add. Nakuha ba yon? Guess who? Guess who? Ito yung rules natin kanina, di ba? Ganito lang yan. Kapag meron kang same base na minumultiply, ang gagawin mo dun sa exponents nila, kopyahin ang base, i-add ang exponent. Kapag meron namang naka-divide, same base, ang gagawin mo sa exponent nila is ima-minus. Ayun. Klaro ba yun? Kaya dun sa nagtatanong, sino yung nagtatanong ulit? Si guess who? Guess who? Okay, I assume klaro. Copy po, thank you very much. Okay, good. Ayan, huwag kayong mahiyang magtanong. Kung may right, huwag kayong mahiyang magtanong kapag hindi klaro. Basta pag nakita ko naman yung question nyo dyan na naglumabas sa i-accommodate natin yan. Okay? So, balik tayo dito. Ang sabi ko, kapag mga ganito, huwag kayong masyadong atat magsagot. Alam nyo, minsan may mga estudyante, masyado kasing nakakampante, careless pagdating sa pagsasolve ng mga ganyan. So, minsan, alam ko na yan. Sige, kuha na kagad ako. Yung parang tipong isang tingin pa lang, hindi ako galat hindi ako galat. Yung iba, ang iniisip nila, isang tingin ko pa lang, alam ko na yung sagot niyan. So, hindi na sila hindi na nila intindihan mabuti. Nung estudyante ako, guilty din ako dyan. Maraming times na nagiging careless ako. Okay, so ang gagawin nyo, isa-isahin nyo. Wala namang masama kung isa-isahin nyo isulat, di ba? Basta make sure na may enough na time pa rin. So, etong 2 na to, gagawin ko siya exponent ng 3. Tapos yung x raised to 5, i-erase ko din yun sa 2. So, magkakaroon ako ng 5 times 2 dyan. Tapos yung y na naka-raise sa negative 4, ita-times 2 ko rin yan. Okay? Over. Etong 5, i-erase ko rin yan sa 2. Tapos yung x squared, ita-times ko rin sa 2. Okay? Next, ang gagawin natin, i-simplify natin. Etong 3 squared na to, ano mangyayari dito? Magiging 9. Etong x 5 times 2, magiging x raised to 10. Ito naman, magiging y raised to negative 4 times 2 is negative 8. Okay? All over. Ano ang 5 squared? 25. Ano ang x na 2 times 2? X raised to 4. Okay? Anong next na pwede natin gawin? So, 9 over 25, kopya lang. Dahil wala namang niya lowest term. Buti po, hindi na binaba yung negative 4. Buti, hindi na... Actually, pwede nyo rin ibaba muna bago kayo mag-distribute nun 2. So, maraming ways para paano siya sagutan, di ba? Y po nilagyan ng exponent yung coefficient. Itong 3. Bakit natin sinama yung 3 sa nilagyan ng 2? Kasi, tignan nyo yung original problem, ha? Burahin ko itong sinulat. Ano bang ini-indicate ng exponent? Ng parenthesis. Ibig sabihin, yung buong term na yon yung ini-square mo. Nagigets nyo ba? Yung buong ito, ang ini-square nyo. Okay? Kasi, hindi siya tipong ganito eh. Halimbawa, 3, pasimplihin ko lang ha. Halimbawa, ganito siya. Y squared. Halimbawa, ganyan. Kapag ganito yan, ang ini-square mo lang is ito.
Pero ito, hindi. Mali to. Okay? Pero, sa oras na isama mo yung coefficient sa loob ng parenthesis, ibig sabihin, yung buong expression yung ini-square mo. Okay? So, ngayon, going back dito, may nagtanong naman kanina, i-accommodate natin din yung question. Sir, buti hindi na pinasitive ito. Actually, pwede mo rin ibaba muna yan bago ka mag-distribute. But, in any case, dapat pareho ang lalabas na sagot. Why po tinimes po yung 2 sa 5 exponent? Kala ko ba ipa-plus? Okay, ayan na. Marami nang nalilito. Bakit daw yung tinimes? Ano yung unang rule natin? Para kita nyo side by side, Kapag ganito yung lumabas na pattern, anong ginagawa? Ito yung ina-add. Okay? Okay? Makinig mabuti. Kay Catherine, hopefully magets mo, Kapag ganyan, i-add. Yan yung sinasabing naka-multiply, tapos i-add yung exponent. Okay? Next, kapag ang pattern naman ng sinosolve mo is ganito, anong gagawin? Isusubtract. Pero kapag ganito naman yung pattern, naka-exponent, yan yung minumultiply. So, kailangan nyo lang maalala to. So, huwag kayong malilito sa difference nitong tatlo na to. Okay? Sa case nitong x raised to 5 na naka-square, sabi x raised to 5 na naka-square. So, anong applicable dyan? Di ba itong pangatlong rule? Which is, imumultiply mo yun. Kaya ka nagkaroon ng x raised to 10. Okay? Gets, Catherine? Pero, kung ang nakalagay dyan is x raised to 5 times x squared, yun yung magiging x raised to 7. Okay? Klaro? So, ito, pwede nyo screenshot ito. I think ito yung pinakamahalaga sa lahat, itong mga basic rules na to. Siguro isama ko na din dito yung kanina. X raised to negative m, magiging 1 over x raised to m. And then, similarly, kung meron kang 1 over x raised to negative m, itataas mo naman siya para maging positive. Okay? Tapos, yung isa pa natin is x raised to 0 is equal to 1. Pero, yung x hindi yan equal sa 0, Bawal yun. Okay? Naging student nyo po ba si Bini Joanna? Parang hindi. Hindi ko alam kung anong... Baka elementary siya tapos high school ako. Kasi sa same school kami nag-school. Kalamba, sa Laguna. Kalamba Institute. Ayun, baka elementary siya tapos baka high school ako. Okay, so ngayon, balik tayo dito. So, x raised to 10, y raised to negative 8, x raised to 4. Dito muna ako titingin sa mga may base x. Anong gagawin ko dito? Kung meron akong 4 sa baba, sa taas, ilan matitira? 6. Tama ba? Tapos ito, y raised to negative 8, anong gagawin ko? Ibaba ko para magkaroon ako ng positive na 8. So, anong magiging sagot? 9x6, 25y8. 9x6, 25y8. Letter D. Yes, correct. Letter D. Okay, may mga nakatama namang sumagot. Anong course ko? Chemical Engineering. Sa Los Baños ako nag-aral before. Same ko lang po. Kapag same base, ikikip lang si base, then perform. Yes, correct. Kaya kung makikita nyo dito sa pattern, di ba? Ano yung ginawa ko dito? Itong n na to, mali to. Dapat, dun sa nag-screenshot nito kanina, ito yung tama. Dapat x din to. Kasi same base, yan. Okay? Clear ba so far? Oh, may chemeng din na nag-apply. Oh, yan. Ito yung tamang sagot. Okay? What if different ang base, sir? What if different ang base? Ano mangyayari? Kapag different ang base, hindi nyo pwedeng i-perform yan. So, halimbawa, ang naging problem ganito. Halimbawa, x cubed times y squared. Anong sagot dito? Ito, sige, very simple. X cubed, y squared. Anong simplified version yan? Is there any way masasave yung live? I-upload ko sa YouTube. Pwede nyo ipanoorin doon. Ano na magiging sagot nito? Oh, yeah, may nagsagot xy raised to 5. Anong magiging simplified version nito? May nagsagot same lang.
Sino yung Lay? Ang sagot mo xy raised to 5. Meron din isang nagsagot. Sino to? JVY Bernice. Mali po yung xy raised to 5. Mali to. Bakit? Anong unang requirement ng laws of exponents na to? Same base. Kapag sinabing same base, ayun, itong base na to, dapat pareho. Dahil magkaiba sila, hindi mo siya pwedeng i-simplify. Hindi mo siya pwedeng gawan ng ganitong laws of exponents. So, as is lang. Okay? Klaro tayo, klaro. Laging same base. Ha? Same base. Diyan pwedeng nalilito yung mga estudyante. Okay? Sige, another one. Ito. Oh, very simple lang ulit. Step back tayo ng konti. Simple ulit. Dito sa tatlong to, sino lang pwede kong applyan ng laws of exponents ko? Yung x lang. Kopya si x and then add the exponent. Okay? And then kopya yung y cube. That's the answer. Clear? Basta same base. Laging tandaan, same base. So dito, ano bang same base? Si A, may katumbas ba? Wala. Kopya lang. Si B meron? Yes. And then, tsaka ako papansinin yung exponent. 2 plus 4, 6. Ayun. Okay? O dito, A squared B4. Meron ba? Magkapareho na base? Wala. O di as is, A squared B4. Okay? Gets ba? Gets? Klaro tayo dyan? Klaro, di ba? Okay? So, yan. Yan ang isang common pagdating sa mga exponents. So, hanapin natin. May isa pa ako ditong practice eh. Okay. Ayan. Try natin to. Ito naman walang variable. Pero para ka rin naglo-loss of exponents eh, di ba? Pero wala lang variable. So, ano kaya pwede kong gawin dito? Paano nyo sasagutan itong ganitong problem? Ganyan ako makikita nyo siya, parang very simple lang siya. Pero posibleng may maraming malilito. Ganun din po ba kapag may coefficient? Yes, yes. Applicable yung mga yun. Ay, bago natin sagutan to, meron akong isang pasasagutan. So, halimbawa, raised to 2, halimbawa, 200, halimbawa, 100. O, ganyan. Diba? Halimbawa, 2 raised to 100 times 2 raised to 50, ang possible na makikita nyo sa options dyan, isang lalabas is 2 raised to 150. So, kung mapapansin nyo, ito, example siya na wala siya nung variable, pero same principle. Bakit? Ito yung same base, kopya, and then add the exponents. Diba? 2 raised to 150. Ganun lang siya kasimple. For sure, hindi naman pagdating sa exam, hindi naman siguro kaya sasabihan na mag-multiply ka ng 2 times 2 times 2 ng 150 times, diba? Pero nagigets nyo yung ibig kong sabihin, diba? Yung mga principle na yon, kaya nyo rin siyang i-apply kahit na wala na yung variable. Okay? So next, dito sa example na to, i-solve din natin siya, i-evaluate din natin siya. May mga nagsagot na sa inyo, may naglagay ng letter D, may naglagay ng B, okay. May naglagay ng letter A, ayan. Mas maganda kapag magkakaiba kayo ng sagot para at least meron kayong mapupulot. Sure ako kasi may mga mali yung interpretation eh. Anong gagawin natin dyan? Ang gagawin ko dyan, ano pwede natin gawin dyan? Dahil negative yung yung exponent, kailangan ko siyang ibaba. Okay? So magkakaroon ako ng 1 over negative 3 na nakaraise sa positive 4. Tama ba? Okay? Nag-gets nyo ba to? Itong part na to? Bakit naging ganyan? Okay?
So ngayon, pag ginawa ko to, ano mangyayari? Ibig sabihin yan, yung 4 ilalagay ko dun sa 1, 1 raised to 4, and then yung negative 3 i-raise ko rin sa 4. Okay? By the way, kapag ganyan itong exponent na to, applicable siya dun sa numerator and denominator din. So magkakaroon ako ng, ano bang 1 raised to 4? 1. Ano ang negative 3 na naka-raised to 4? Ibig sabihin, negative 3 times negative 3 times negative 3 times negative 3. So this is positive 9, this is positive 9, so 81. So letter B. Okay? Dito posibleng may mga magkakamali. Pagdating dito. Okay? So just be careful. Okay? May isa pang common na na siguro error pagdating sa mga estudyante. This one. Para lang reminded kayo sa mga ganyang possible mistakes. Itong negative 3 na naka-square, anong sagot dito? This is negative 9. Kasi ang ini-square mo is yung 3 lang. Hindi kasama yung negative na symbol. Okay? Pero pagdating dito sa negative 3 na naka-parenthesis, ang ini-square mo is yung mismong negative 3. So, ibig sabihin yan, negative 3 times negative 3. Kaya ka nagkaroon ng positive 9. Ito kasi kanina, ang nangyari lang dito, para kang may negative 1 na invisible. Tapos yung 3, yun yung times 3 mo lang ulit. Kaya ka nagkaroon ng negative 9. Okay? Bakit hindi yan 1 over 9? O bakit hindi? Saan lang ba applicable yung tinataas binababa? Saan lang yun applicable? Kapag sa usaping exponent. Okay? Sige, marami pa rin nalilito. Pero isa to sa mga magagandang iklaro. Kasi nga, kapag hindi nyo naiintindihan yan, hindi kayo makapag-simplify na expression. Ulitin natin ng konti itong negative 3 na naka-raise to negative 4. Isipin nyo muna yung pinaka-basic example natin kanina. X raised to negative m. Ano mangyayari sa x raised to negative m? Magiging 1 over x raised to m. Walang kinalaman yung even. Pagiging even ng exponent. Teka. Kapag even po yung exponent, yes, tama pala. Tama. Kung even yung exponent, malamang magiging positive yung sagot mo. Kasi di ba para lang yung minultiply mo sa sarili. Di ba, kapag merong dalawang negative number, kapag minultiply mo sila, magiging positive lagi. Okay? Klaro ba tayo dito sa ito? So parang ganito lang yun, di ba? Isipin nyo, yung pinaka-x dyan, yung negative 3. Tapos, yung m dyan, itong negative m, yan yung negative 4. So, anong ginawa ko? Ito, 1, kopya. Itong x na to, which is yung negative 3, ibinaba ko. Pero, anong mangyayari dito? Positive 4 na siya. Para siyang ganyan Diba? O, sige. Baka kaya kayo nalito kanina kasi ang ginawa ko is ibinaba ko na siyang ganito. Tapos, ayun, positive. Pero essentially, same lang yan. Okay? Gets to? Tapos, anong mangyayari dito? Ito, mas madaling intindihan. 1 over negative 3 times negative 3 times negative 3 times negative 3. Kaya nagkaroon ako ng 1 over 81. Klaro na ba to? May dun sa mga nagtanong kanina. Kapag even po na exponent, magiging positive? Yes. Sir Pat, pwede ka ba mag-example na negative ang exponent tapos may variable? Okay, sige. Bigay tayo ng example nun. Pwede naman. Ito. Ito itong number 8. Pwede natin sagutan to. Try nyo yung number 8. Ay, taga lang. Hindi pala number 8. Wala pala siyang tipong i-multiply na So, halimbawa, tayo. 2x cube y squared negative 5. Okay. Tapos, sige, ito muna. Gawin ko na lang negative 3 para mas maikli. Sagutan nyo muna to. Practice lang, practice.
Yung questionnaire, sige, bibigay natin yung kopya. Dinownload ko lang naman to. Bigay ko yung reference. Ilagay ko sa Facebook group. YouTube, i-upload natin yung live dito JP Penolya. Para ma-review nyo. Make sure na i-review nyo Okay. Ano yung Facebook group na pwede kayo mag-join dito? Diyan ko ina-announce kapag magla-live tayo. Tara Aral Pilipinas. Yan. Okay. Ito. Okay. May nag-try na ba? 2x cube y squared to negative 3. Kung meron kang negative na exponent, anong gagawin ko? Ang gagawin ko dyan, ibababa ko siya. So, magkakaroon ako ng 2x cube y squared. Pero, magiging positive 3 na siya. Okay? Ngayon, isi-simplify ko na to. 1 over. Etong cube na to, saan to mag-a-apply? Doon sa 2. Doon sa x na naka-cube. Tapos dito rin sa y na naka-square. So, magkakaroon ako ng 2 cube. Okay? Magkakaroon ako ng x raised to ano na yan? 3 times 3. Tama ba? 3 times 3. So, magkakaroon ng 9. And then, 3 times 2. Magkakaroon ako ng y raised to 6. Magre-review din pa tayo ng Jom Trigo? Yes. Okay, so ito na yung pinakasagot. Kung wala sa options, then possibly yung 2 cube dapat lang i-ano natin, i-simplify ulit. So magkakaroon ng 1 over 8 x9 y raised to 6. Okay? Clear ba? Clear? Loss of exponents. When ipopost yung last live, and ito siguro bukas. Kaya na to bukas. Anong grade to? Tingin ko kaya to ng grade 7. Grade 7, inaaral na to, loss of exponents. Okay, next. Can you solve this one? Ito muna, number 6. Try nyo. Grade 9 daw, loss of exponents. Okay. Talaga? Grade 9 nyo palang inaaral ang loss of exponents? Mas maganda talaga yung curriculum namin dati. Hindi, biro lang. Kasi dati, sa amin, wala pang K to 12, elementary algebra yung grade 7 or katumbas ng first year high school. Pagdating ng second year high school, intermediate algebra. Pagdating ng third year, geometry. Pagdating ng fourth year, trigo and basic stat. Tapos. Ano sagot dito? Letter B. Bakit? Same base? Yes. So, kapag same base, pwede kong i-apply yung loss of exponents. Ima-minus ko lang. Ayun, 8 raised to 5. Okay? Clear? Next, write y times y times y times y in exponential form. Video nung Saturday. Ano bang ginawa natin Saturday? Oo nga. Utang ko yun sa inyo. Hindi ko pa na-upload. Upload ko mamaya. Para maisunod ko na rin to. Ito. Paano to? Y raised to 4 lang. Kasi 4, di ba? Ganun lang kasimple. Ito, next. Sagutan natin tong number 8. Ano yung tinatanong? Bakit minultiply sa... Ano yung tinatanong kanina nung isa? Sino to? Yung tuldok na yung pangalan. Maglagay nga yung pangalan. But minultiply yung exponent na 3 sa x lang. Na distribute. Sa y, wala. Alin yun dito? Alin yun dito? Ito ba yun? Ito ba yun? Ano yung tinatanong nung tuldok yung pangalan? Okay. Pero proceed tayo dito. Anong pwedeng sagot? Anong magiging sagot dito? Ang sabi ko sa inyo, una yung tignan, coefficient. Mga numerical coefficient. 9. 9 lang naman yan. So, kopya lang si 9. Wala kang ibang nakikitang number na pwede yung applyan ng lowest term. Okay? Then, next, yung x raised to 0, anong value ng x raised to 0? 1. So, 1 lang yan. Itong y raised to negative 6, ano pwedeng gawin? Ibaba para maging positive 6. Okay? Itong z raised to negative 7, nasa denominator. So, ano gagawin ko? Itaas ko siya para maging positive. So, meron na akong 9 times 1 is 9.
z raised to 7 over y raised to 6. So, magkakaroon ako ng letter C. Tama ba? Letter C. Clear? Klaro tayo dyan, di ba? Klaro? Yes. Pag x raised to 0 equals 1, lagi, yes. Klarong-klaro. Number 5 raw yung kay Tuldok. Number 5. Okay, anong number 5? Ano yung tanong niya? Ano yung ulit yung tanong niya? Teka, balikan natin. Yung example sa baba ng number 5, sir. Ba't minultiply yung exponent na 3? Wala tayong exponent na 3, ah. Number 5 sa baba. Number 5 sa baba. Hindi natin mahanap kung ano yung tinutukoy niya. May iba pa palang problem dito. Pwede pa natin sagutan. Okay, sige. Pero pwede mong panoorin yung replay then baka dun mo makatch. Okay? Try natin check mamaya kung may time pa. But for now, let's move on muna para ma-capture natin yung ibang problem. Okay, ito. Divide. Write the quotient as a power. Pwede ba to? So actually ito, kita mo na kagad, hindi mo ito mako-combine. Kasi itong 16 at 17, different base. Okay? So, I think the answer is cannot combine. Okay? Different base sila. Hindi daw nag-gets pa rin yung number 5. Okay. Last one for number 5. Ganito lang kasi yan. Sige, pasimplihin muna natin yung problem. Dun sa mga nakaintindi na nito, be extra patient lang. And just take this as a learning then for you. Siguro kaya kayo nalilito kasi parehong may negative. Yung mismong number, yung base. Tapos naka-negative din yung exponent. Isipin muna natin, okay, magbigay muna ako ng isang example. Ibang example muna. Kung ito ay naging 3 raised to negative 4, ano gagawin nyo dyan? Di ba katumbas lang yan ito? Yung pinaka-x mo, pinaka-base is yung 3. Tama? Yung pinaka-negative m is negative 4. So, ang gagawin ko, based dito sa law na to, na sinusunod nyo lang dapat yung pattern is 1 over x raised to m. So, 1 over, ano yung pinaka-x? 3. Ano yung pinaka-m? Galing lang yun sa negative m na ginawa mong positive. So, yung negative 4, gagawin ko lang din positive 4. Kaya magkakaroon ako ng 1 over 81. Okay? Tapos, yung problem natin, nagkataon lang na ang ginawa naman niya is negative 3 na nakaraise sa negative 4. Pero ganun lang din siya. So ngayon, 1 over x. Ano yung pinaka-x this time? Instead of positive 3, negative 3. Okay? Pero yung m natin, ganun din. Negative 4 na magiging positive 4. Pero, okay, parang nag-hold ng konti kasi sabi ni TikTok, wala daw activity. So ngayon, pero itong 4 na to, i-take note nyo na dapat may parenthesis yan dito. Okay? So, nagkataon na even itong exponent, so, ang isang negative number, kapag tinimes mo sa sarili niya ng even na times, is magiging positive. Kasi, di ba, yan ay negative 3 times negative 3 times negative 3 times negative 3, 81. Di ba, ang negative 3 times negative 3 is 9? Negative 3 times negative 3, 9. So, 9 times 9, 81. So, nagkataon din na positive 81. Okay? Pero tingin ko kaya kayo nalilito kasi naka-negative na to. Pero pag binaba nyo itong negative na to, isasama nyo siya dun sa parenthesis. Tandaan nyo, ang ipinapositive mo is yung exponent, hindi yung base. Okay? Huwag kayong malilito ha. Ang ginagawa mong positive is yung exponent, hindi yung base.
Okay? Paano pag-add siya? Eh di magiging negative yung sagot. Kung halimbawa nagkataon ano to, paano pag halimbawa naging negative 3 naman yan? O babaguhin ko ulit yung example ha, para na-exercise yung utak. Kung halimbawa naman naging negative 3 to, negative 3 na nakaraise sa negative 3, ano kaya magiging sagot dyan? That is 1 over negative 3. Pero itong negative 3 na exponent, tandaan nyo yung exponent, magiging positive 3. Okay? So, ano mangyayari? Negative 3 times negative 3 times negative 3. What's the answer? 1 over negative 27. And then, to just write it properly, itong negative na to, ilagay mo na lang sa gitna or dun sa taas. So, mayroon ka negative 1 over 27. Okay? Klaro ba? Klaro? So, ayan. Kung kapag ganyan, medyo mag-spend ng time para lang i-digest. Pero this one is also straightforward. Okay? Log, gagawin din natin ng video ng log. Basta dun sa playlist ko sa TikTok na Upcat Review, pwede nyo i-check yan. Kasi halos lahat na cover naman na natin. Pero dito sa TikTok Live, ginagawa ko lang detailed yung explanation. Kasi dun sa TikTok na mga playlist natin, na Upcat Review, you can check that later pagkatapos ng live. Nagsasagot na tayo ng mga random problems doon. Pero ginawa ko rin din yung sunod-sunod. Ayun no, at ito, tinaas natin dito sa gitna. Igitna mo lang, or actually, negative 1 over 27, wala namang difference yun. Wala tayong ayan, yung paggamit ng mga hacks sa calculator, hindi yun useful for you guys kasi pag college entrance exam, high school to college, hindi allowed ang calculator sa exam. Magiging useful lang yung mga hacks sa calculator kapag nag-board exam na kayo. Pero para yun sa mga tapos na ng college and then magkukuha ng kanilang PRC license. Okay? Ito, cannot combine kasi nga magkaiba ng base. Okay? Etong number 11, sagutan natin. Q raised to 9, y raised to 14, over qy raised to 7. Ano pwede kong gawin dyan? Uunahin ko dyan is, kopya lang muna yung 9, q to 9, y to 14, isi-simplify ko yung nasa baba. Etong 7 na to, ano gagawin ko? I-multiply ko dun sa loob as exponent ng dalawa. So magkakaroon na ako ng q raised to 7, y raised to 7. Okay? And then, anong gagawin kong next dito? Meron akong siyam na Q sa taas. Meron akong pitong Q sa baba. So, ilan matitira? 2. Pero saan? Sa taas. So, meron akong Q2. Tapos, sa Y naman, may 7 sa baba. Merong 14 sa taas. Ilan matitira? 7. Sa taas. So, magkakaroon ako ng Q2, Y7. Letter A. Soft copy, ibigay ko yung link sa sa Facebook group. Upload natin sa YouTube, yes. Tapos gagawin ko lang siya ng name na tag dun sa YouTube na gagawin natin playlist. So this is Algebra Laws of Exponents. Okay? Okay, another example. Ito, can you solve this one? So, huwag kayong mainip kung paulit-ulit kasi nga, kapag may tatanong, sir, paano gumaling sa math? Practice lang. Pag sinabi kong practice, mag-solve kayo ng maraming problems nung same topic. Kasi, kapag na-encounter nyo yung iba't ibang uri ng examples, dun kayo nahahasa eh. Answer on this one? Pwede ba akong mag-request? Can someone type sa comment yung sa isang comment magkasama. yung YouTube JP Penolar tsaka yung FB Tara Aral Pilipinas. Tapos ipipin ko na lang para dun sa mga bagong nagtatanong. Oh, may mga nagsagot na letter D. May nagsagot din letter B. Okay.
Sige, typin natin to. Ito, typin natin to. Okay. Yan. So, paano natin sagutan to? Ang suggestion ko, i-simplify nyo muna sa loob ng parenthesis. So, pag sinimplify ko yan, 4, wala namang ibang coefficient na numerical. Ito, x raised to 7 sa taas, sa baba, x2. So, ano mangyayari? May matitirang 5 sa taas. Tama? X raised to 5 over y raised to 4. Tapos, naka-exponent ito to 2. Tapos, ang gagawin ko, itong 2, tsaka ko lang siya i-apply sa bawat isang to. Okay? So, pag ginawa natin yon, 4 squared is 16 yan. So, sulat ko na yung 16 ha. Hopefully gets yung 16. And then, x raised to 5 na naka-raise sa 2. Ano mangyayari doon? X raised to 10. Kasi 5 times 2. Over y raised to 4 times 2, which is 8. So, meron akong 16x 10, y 8. So, letter D. Dog. Saan napunta yung 2? Ano saan napunta? Ito pa rin siya. Ulit ha. One more. Tanda ko yung mga nag-comment ha. Dapat maintindihan nyo to. Hindi pwedeng hindi. Dahil sobrang simple nitong problem na to. Ano una kong gagawin? Isi-simplify ko yung nasa loob. Okay? Paano i-simplify nasa loob? Yung 4 kopya. Kasi wala namang ibang numerical coefficient. Tapos merong x raised to 7 tsaka x raised to 2. So kung meron kang 7 sa taas, meron kang 2 sa baba, ilan matitira sa taas? 5. Di ba? So x raised to 5. Okay? Pag nahihirapan pa rin kayo dyan, ang i-advise ko na sa inyo, magsulat kayo ng ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, tapos yung x, 2. Yung y, 4. Ito, kapag hindi nyo pa rin ito na-gets, hindi ko na alam. So, tignan nyo ha. Sa bawat isa, kinakancel nyo lang yan eh. Ganun lang naman yung principle nito. Ito mo, isa-isa. Siguro baguhin ko lang yung color ha. Oh, halimbawa ganyan. Ito, cancel. Ito, cancel. So, tingnan nyo, wala nang x sa baba. Pero sa taas, meron man natira. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya ka merong x raised to 5 dito. Dito sa baba, tapos yung next y to the 4. Wala namang y na ika-cancel sa taas. Kaya yung y raised to 4, matitira lang din yun sa baba. Okay? Tapos, naka-raised to sa 2. Okay? Tapos, itong 2 na to, ito na yung i-distribute mo sa loob isa-isa. Bakit? Saan galing lo yan? Sana nakikinig dun sa kanina na merong nakalagay na ganito. Anong ginagawa dyan? X raised to m times n. Diba? So, ano mangyayari dito? Yung 2 na to, ito times ko dito sa, yung 4 na yan kasi, may exponent yan na 1, invisible 1. Ito x raised to 5, ito y raised to 4. O, papakita ulit natin ha. Diba, ginawa natin siyang ganyan. So, itong 2 na to, ito times ko yun dun sa 1. So, magkakaroon ako ng 4 times 1 times 2. Sorry, 4 raised to 1 times 2. X raised to 5 times 2. Tapos, y, 4 times 2. Okay? So, pag sinimplify ko yan, 4, ito 1 times 2, diba? 4 squared lang yun. Itong 4 squared na to, anong simplified form ng 4 squared? 16. Tapos, ito, 5 times 2 is 10. Over y raised to 4 times 2 is 8. Okay? Kaya ka nagkaroon itong letter D. Klaro na ba dun sa mga medyo nalito pa kanina? Ito gamit ko. Itong pencil ni Apple. Di ba plus yun, sir? X raised to m plus n. Ano yung sinabi natin dyan kanina?
wag po kayong malilito dito. X raised to m times x raised to n. Ito yung pina-plus. Okay? Yung x raised to m na naka-exponent sa n, ito yung tina-times. Magkaiba yan. Naiintindihan nyo ba to? Na magkaiba tong dalawang to? Kasi kapag dito pa lang hindi nyo siya maintindihan, okay, may problema na tayo. Gets na ba? Yung mga hindi pa na-gets kanina? Si Lionel Picache, gets na ba? Gusto ko makita yung reply ni Lionel. Gets ko na po. Thank you. Okay, good. Ayan. Dapat nagigets. Ito, tignan nyo ha. Babalik at babalik kayo dito eh. So, make sure na naiintindihan ito sa ulo nyo. Kumbaga, magbigay kayo ng example sa sarili nyo. Anong sagot na to? X raised to 5. Pero pag naging ganito siya, x3 times x raised to 3 na naka-raise pa sa 2, magiging x raised to 6. Magkaiba yan. Okay? So, bigay pa tayo ng, may isa pang, may nakikita pa akong example dito eh. Pero magandang exercise to. Ito. Can you solve this one? O, ito. Pwedeng may malilito dito. Yung negative 3 na coefficient, kailangan pa bang ibaba yun? Or hindi na? Yung iba malilito, sasabihin, Sir, di ba sabi mo para maging positive ibaba? Hindi basta-basta ganun. Ang binababa mo siya kapag yung exponent niya yung negative. Okay? So, hindi mo kailangang ibaba yan. So, itong gagawin mo dyan, negative 3, kopya lang. Tapos yung v raised to 0, yan ay 1. Tapos ito, s raised to negative 2, ang gagawin ko dyan. Dahil yan ay merong negative na exponent, ibababa ko siya. Pero, magiging positive na siya. Okay? Itong k raised to negative 8, dahil meron siyang negative exponent, itataas ko siya. Pero, magkakaroon na siya ng positive exponent. So, magkakaroon ako ng negative 3 times 1, which is negative 3, times k raised to 8, kopya, over s squared. Letter A. Nakukuha ba to? Okay. Number 18. Okay, I think pwede. Ito, last dito sa part na to. Number 18. Oops. A cube B8 over AB na naka-square. Ano mangyayari dito? Pwede yung gawin, A cube muna, B8, all over. Itong AB na naka-square sa baba, i-simplify ko muna yan. Anong simplified version nito? A squared, B squared. Saan ang galing yan? Dinidistribute mo sa loob, isa-isa. Okay? Pagkatapos yan, tsaka ako i-simplify ito. May 3 sa taas, may 2 sa baba, may matitirang 1 sa taas. Sa B naman, mayroong 8 sa taas, 2 sa baba. So may matitirang 6 sa taas. So the answer is AB raised to 6. Okay?